Renz Abando may mensahe kay Monroe bago ito umalis. Magpapagaling na muna si Monroe kaya out na muna ito sa team ng Anyang. Balik basketball court na nga at nasa sideline na ng Anyang Jungkwanjang Red Boosters itong sila kay isa itong magandang senyales. Comeback game nalalapit na nga. KBL teams interesado pa rin dito kay Carl Tamayo at SJ Philippines, unbeatable pa rin sa Dubai International Basketball Championship League. Nagpakita na nga si Renz Abando sa laro ng kanyang team at malapit-lapit na nga ang pagbabalik niya sa paglalaro ng basketball. Hanggang sa katapusan ng Enero ang pahinga na inirekomenda ng doktor sa kanya at pagkatapos nito ay pwedeng magkaroon na ito ng go signal na makapaglaro. Umalis ang import ng Anyang na si Daryl Monroe dahil magpapagaling na muna ito at ito ang nasabi nila kay para dito kay Monroe. Daryl, I'm not gonna say goodbye to you. I'm gonna say thank you and please come back next season. Malapit na nga rin ang laro ng Anyang laban sa team ng Tokentex at dito sa Pilipinas, Philsport Arena ito gaganapin at ito ay sa January 24 na nga. Renz Abando makikita natin kasama ang kanyang team na Anyang Jungkwanjang Red Boosters para sa suporta at alam naman natin na may mga opas sa team ni Abando. Isa sa inaabangan ng mga ilang Filipino basketball fans pagkakataon para sa picture. Jamil Wilson ang kapalit ni Daryl Monroe, naglaro sa NBA para sa team ng LA Clippers bago napunta sa iba't ibang liga abroad na merong mataas na level ng kompetisyon at mukhang maglalaro ito laban sa team ng Tokentex. Naglaro siya sa PBA at sa team ng Converge. Nito lamang at nakita natin ang isa sa magandang laro niya noong January 10, 50 points, 14 rebounds, 4 assists at 2 blocks ang naitala niya laban sa team ng NLEX Road Warriors. Posible na sa Pebrero na nga maglalaro si Renz Abando pero nakadepende pa rin yan sa final evaluation ng mga doktor sa kanya at kung bibigyan nga nila ito ng go signal at sa kinikilos naman nila kay ay maayos-ayos na nga ito ng konti. Nakita natin na interesado ang mga ilang KBL teams dito kay Carl Tamayo at galing ito sa Sports Insider ng South Korea na palaging nakatutok sa kalagayan ng mga players sa KBL. Kung mapapanatili nga ni Carl Tamayo ang kanyang pagiging free agent hanggang sa April ay dito magkakaroon ng mga negosasyon para sa bagong contract at posible nga na makakuha si Tamayo ng kontrata dito sa KBL. Yun ay kung free agent pa nga ito hanggang sa April. Kung hindi naman kaya ay posible na meron na ngang nagaganap na negosasyon sa kampo ni Tamayo at sa mga teams at liga na interesado sa kanya. Halos papatapos na ang conference ng PBA at hindi maiiwasan na baka sa PBA nga maglalaro si Carl Tamayo. Pwede rin naman na sa KBL dahil na rin sa noon pa ay interesado na ang ilang teams sa KBL dito kay Tamayo. Walang talo ang SGA sa Dubai International Basketball League Championship at ang susunod nilang laro ay sa 23 at ang makakalaban nila ay ang team ng Beirut Sports Club. May kalakasan ng konti ang Beirut pero ang prediction natin sa larong ito ay makakadikit ng konti ang Beirut pero lalabas pa rin na panalo ang SGA dahil sila ang merong konting edge sa larong ito dahil kayang-kaya pa ni Dwight Howard na maglaro at gumalaw ng mga galaw kagaya nga noong nasa prime pa niya ito at yung ibang players naman ng SGA kagaya ni Nakembao, Heading, Andre Robertson, Mackenzie Moore o halos lahat nga sila ay kayang mag-init ang opensa. Ang isang magandang balita nga ay ang pagbabalik ni Renz Abando sa basketball court at sa sideline na muna ito hanggang sa matapos ang binigay na recovery time sa kanya at kung pasado na sa evaluation ng mga doktor si Abando ay comeback game na nga ang susunod para sa kanya.